Patuloy ang pag-init ng tensyon sa Indo-Pacific region dahil sa mga mapanganib na hakbang ng People's Republic of China. Sa pinakabagong insidente, muntik nang magbanggaan ang isang Chinese fighter jet at US military aircraft habang nagsasagawa ng monitoring operations sa bahagi ng South China Sea, malapit sa West Philippine Sea. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa ulat ng US Indo-Pacific Command, intentional na in-intercept ng isang Chinese fighter jet J-6 ng US Air Force BF-52 aircraft na kasalukuyang nasa routine monitoring mission. Sa video na inilabas, makikita ang lapit ng dalawang sasakyang panghimpapawid na halos 10 talampakan na lamang ang pagitan ng Chinese jet mula sa nguso ng RC-135 Rivet Joint Reconnaissance Aircraft ng US. Ang sobrang lapit ng dalawang eroplano ay nagdulot pa ng turbulence na malinaw na naitala sa footage. Ano ang ibig sabihin ng ganitong mapanganib na aksyon? Sinabi ng US military na legal at regular na operasyon lamang ang kanilang isinagawa. Subalit, ang ginawang paglapit ng Chinese fighter jet ay tila sinasadya upang maglagay ng banta at pilitin ang US na mag-atras ng kanilang presensya sa rehiyon. Lumalabas na tila hamon ito ng Beijing sa Washington, lalo na't ilang linggo lamang ang nakalipas nang ilabas ng Pentagon ang ulat tungkol sa serye ng agresibong aksyon ng China sa Indo-Pacific region. Samantala, naghahanda na ang mga kaalyado ng US upang kontrahin ang ganitong hakbang. Ang Canada at Amerika ay nagsasanib puwersa upang pigilan ang mga peligrosong gawain ng China. Ipinadala na rin sa rehiyon ang malalaking aircraft carrier at barkong pandigma bilang tugon sa patuloy na panghihimasok ng China. Ngunit, sapat nga ba ito upang matigil ang pangaharas sa mga karatig bansa tulad ng Pilipinas? Hindi rin nagpahuli ang mga opisyal ng Amerika. Ayon kay US Senator Marco Rubio, na isang matibay na taga-suporta ni President-elect Donald Trump, hindi mag-aatubiling magpatupad ng mas matinding hakbang laban sa China kung magpapatuloy ang ganitong uri ng agresyon. Giit niya, panahon na upang panagutin ang Beijing sa mga ginagawa nilang panghihimasok, lalo na't ang Pilipinas ay kabilang sa mga naapektuhan ng tensyon sa rehiyon. Ang insidenteng ito ay nagpapatunay na patuloy lamang ang iringan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Habang tumitindi ang tensyon, mahalagang pag-isipan kung ano ang maaaring kahinatnan nito sa seguridad ng mga karatig bansa at ng buong rehiyon. Ayon sa isang declassified report ng Pentagon, mula pa noong 2022 taon, nakapagtala na ng 180 mapanganib na pagharang ang China laban sa mga US spy planes. Sa kabila ng patuloy na insidente, naninindigan ang Amerika na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga operasyon sa himpapawid at karagatan, alinsunod sa mga probisyon ng internasyonal na batas. Ngunit ano nga ba ang tugon ng China dito? Giit nila, ang mga US spy planes ay sinadyang pumasok sa training area ng kanilang military, bagay na itinuturing nilang iligal na panghihimasok sa kanilang teritoryo. Sa inilabas na video footage ng isang insidente, makikita ang aktwal na pagharang ng isang Chinese fighter jet sa US aircraft na nagpapakita ng agresibong hakbang ng Beijing upang ipagtanggol ang kanilang sinasabing karapatan. Dahil sa mga delikadong aksyon ng China sa South China Sea at West Philippine Sea, nagsanib puwersa ang Amerika at Canada upang maglunsad ng mga pinagsamang military operations. Layunin nito na tiyakin ang kaligtasan at kalayaan sa paglalayag sa rehiyon. Sa isang ulat ng CTV News, sinabi na ang Canadian warship na HMCS Ottawa at US destroyer na USS Higgins ay magkasamang idineploy sa bahagi ng Indo-Pacific region malapit sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Operation Horizon. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pangako ng Amerika at Canada na panatilihing ligtas at malaya ang rehiyon mula sa agresibong kilos ng China. Kabilang sa mandato ng mga barko ang pagiging handa sa anumang posibleng labanan kung sakaling lumala ang tensyon. Sa isa namang routine operation ng Canadian Air Force sa South China Sea, nakatanggap sila ng radio communication mula sa Chinese Navy
Sa nasabing babala, mariing itinataboy ng China ang Canadian helicopter na lumilipad sa internasyonal na himpapawid. Ayon sa mensahe, Canadian Warship 341, this is Chinese Navy warship. Please avoid misunderstanding and keep away from our island. Ngunit nanindigan ang Canadian Air Force na wala silang nilalabag na batas dahil sila ay nasa international airspace. Habang tumitindi ang iringan sa pagitan ng mga puwersa, malinaw na nasa bingit ng mas malalang kaguluhan ang rehiyon. Ang pagsasanib puwersa ng Amerika at Canada ay malinaw na tugon sa patuloy na agresyon ng China. Ngunit sapat na nga ba ang hakbang na ito upang mapigilan ang banta sa kalayaan ng paglalayag at himpapawid? Matapang naman na nagbigay ng babala si US Senator Marco Rubio sa China, kung saan hinihiling niya na tigilan na ang mga mapangahas na aksyon laban sa Pilipinas at iba pang teritoryong sakop ng interes ng Amerika. Ngunit kung patuloy na ipipilit ng Beijing ang kanilang mga kilos, sinabi ni Rubio na mapipilitan ng Estados Unidos na kumilos, isang hakbang na tiyak na magdadala ng seryosong epekto sa relasyon ng dalawang bansa. Ngunit sapat na nga ba ang mga pahayag ng mga opisyal ng Amerika upang pigilan ang agresibong galaw ng China? Sa isang confirmation hearing ng US Senate Committee on Foreign Relations, tinalakay ni Rubio ang patuloy na provocative actions ng China na tila direktang hinahamon ang kapangyarihan ng Estados Unidos. Ang mga ulat na ito ay hindi lamang limitado sa karagatan, kundi pati na rin sa mga himpapawid, kung saan naitala ang serye ng panghaharas ng Chinese military sa mga barko at eroplano ng Amerika. Binanggit ni Rubio ang Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas bilang isang kasunduang kailangang sundin kung sakaling sumiklab ang kaguluhan. Ngunit aniya, hanggat maaari, nais ng Amerika na maiwasan ang isang malawakang digmaan. Sa kabila nito, idiniin niya na ang patuloy na pananakot ng China ay maaaring maging sanhi ng mas malaking problema. Kung patuloy na gagawin ng China ang ganitong klaseng panghaharas, hindi mag-aatubili ang Estados Unidos na ipagtanggol ang Pilipinas, ani Rubio. Ngunit handa na nga bang harapin ng Pilipinas ang mas malalaking epekto ng tensyong ito? Bilang isa sa mga pinakamalapit na kaalyado ng Amerika sa rehiyon, nananatiling mahalaga ang Pilipinas sa usapin ng diplomasya, seguridad at ekonomiya. Ayon kay Rubio, ang lokasyon ng Pilipinas ay nagbibigay ng estratehikong bentahe sa Estados Unidos para sa pagmomonitor ng mga aktibidad sa Indo-Pacific. Bukod sa aspetong militar, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng Pilipinas sa ekonomiya. Kung magtutulungan ang dalawang bansa, posibleng mas mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas, pati na rin ang pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi maikakaila na ang patuloy na presensya ng militar ng US sa rehiyon ay nagdudulot ng pangamba para sa maraming Pilipino, lalo na't tila nasasangkot ang bansa sa iringan ng dalawang makapangyarihang bansa. Isa sa mga pinakatampok na isyu ang patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang China sa mga insidente ng panghaharas. Mula pa noong 2021, naitala ng Pentagon ang halos 180 kaso ng mapanganib na pagharang ng Chinese military sa US aircraft. Sa kabila ng mga pahayag ng US na sumusunod lamang sila sa mga legal na operasyon alinsunod sa pandaigdigang batas, iginiit ng China na ang presensya ng mga barko at eroplano ng Amerika sa rehiyon ay isang ilegal na panghihimasok sa kanilang teritoryo. Sa isang ulat mula sa US Indo-Pacific Command, makikita ang mapanganib na interseksyon ng isang Chinese fighter jet sa isang US spy plane kung saan halos nauwi sa banggaan. Bilang matibay na tagapagsalita laban sa mga aksyon ng China, iginiit ni Rubio na tila sinusubukan ng Beijing na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Ngunit binigyang diin niya na ang ganitong klaseng kilos ay hindi dapat magpatuloy. Ang Pilipinas ang posibleng maging sentro ng digmaan kung magpapatuloy ang panghaharas ng China, aniya. Mahalaga rin umano ang papel ng Pilipinas sa pagtiyak na nananatiling ligtas at bukas ang mga ruta ng kalakalan at transportasyon sa rehiyon. Sa kabila nito,
nananatiling hamon kung paano magagamit ng bansa ang estratehikong kahalagahan nito nang hindi nagiging pangunahing target sa posibleng kaguluhan. Habang umiinit ang tensyon sa Indo-Pacific, mahalaga ang papel ng diplomasya sa pagresolba ng mga isyung ito. Ang mga patuloy na babala mula sa mga opisyal ng Amerika tulad ni Rubio ay may layuning ipakita ang kanilang suporta sa mga kaalyado, ngunit hanggang kailan naman kaya mananatili sa ganitong sitwasyon ang ating rehiyon habang nananatiling tahimik ang Pilipinas sa ilang aspeto? Dapat ba itong magpakita ng mas matapang na paninindigan laban sa China? Sa gitna ng ganitong mga katanungan, mahalaga para sa bawat Pilipino na maunawaan ang mga epektong dala ng mga pandaigdigang tensyon na ito at kung paano nito maaapektuhan ang ating bansa sa hinaharap. Ang patuloy na sigalot sa pagitan ng US at China ay isang masalimuot na isyu na nangangailangan ng masinsinang pag-aaral at tamang aksyon. Habang patuloy na nagkakaroon ng agresibong kilos ang China, umaasa ang marami na maiiwasan pa rin ang posibilidad ng digmaan. Ngunit sa kabila ng mga diplomatikong hakbang, nananatiling hamon kung paano magagampanan ng Pilipinas ang pagiging isang mahalagang kaalyado ng Amerika nang hindi nawawala ang dignidad nito bilang isang independenteng bansa. Ano sa tingin ninyo ang dapat na maging hakbang ng ating gobyerno? Iwan ang inyong opinyon sa comment section down below. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel para sa iba pang balita at kaalaman.